Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, May 7, 2024 at talagang ayaw pa rin umakyat ni PSE market natin. So, nag-drop ulit tayo ng negative 0.51%. Pero nung umaga, medyo magandang galaw natin, di ba? Kasi sumabay tayo dun sa good closing ng US market kahapon. Ilang araw nang very good yung yung galaw ng US market. Pero dito sa Philippine market, talagang sagad-sagaran tayo, no? Ayaw pa rin umakyat. So, anyway, parang sideways na yung pupuntahan ng market natin. Meron pa rin tayong mga trending stocks dito. So natuluyan na, di ba? So yung SPNC yung usapan natin, ayan. So tinuluyan na rin siya, tinitik yung price action niya kanina. So very bad yung net foreign buying natin. So makita mo dito 890.07 million. And then mukhang may investor pa na lumabas kay SMPH kasi more than ito ang trending nga siya dito kasi very bad yung mga blue chips natin. Meron siyang 400 million na net foreign sales. So anyway, very bad closing 6,618.58 and marami sa mga big caps natin is palaglag yung kanilang mga price action. So nandito lang lagi sa trending stocks yung mga kumikita sa market po natin. Okay? So yun nga, namuna sa listahan natin si SPNC, nag-up po siya ng 6.6%. So pumitik na rin siya. Sabi ko natin kapon, ba't kaya hindi pumipitik to? Ayan, pumitik na rin siya. Kasi yung mga Leandro Leviste stocks natin, RCI, ABS-CBN, so patuloy pa rin na umakyat yung mga price action. So 6.6%, umabot yata to ng more than 7% kanina and meron siyang 2.28 million na net foreign sale. Tapos sa RCI, nung umaga panalo, di ba? Kasi umakyat siya, pero na-pullback na rin siya. So negative 2.13% and then meron siyang negative 22.36K net foreign sale ng konti dito kay RCI natin. Ayan, pagod na siguro. And then si Bell, ayan, lipat naman sila dito kay Bell. Yung previous na mga trending stocks natin, 9.13%. Lakas ng nag-breakout siya, no? So lakas ng sipa ni Bell. And meron siyang 38K na net foreign o 88K net foreign buy dito sa market. Tapos EPX, panalo-panalo, yung mga traders natin. So nag-up siya ulit ng 3.64%, may konting tulak 3.53 million. So lumabas kasi yung earnings niya, first quarter yata yun, no? 53% na mataas siya as compared sa 2023 na first quarter natin. Ayan. So nakatulong din siguro yung mataas na price ng mga metal products. Kasi yung mga winners natin for today, karamihan is nandito sa mga mining stocks. Maliban dito kay SEC, so nag-drop siya ng negative 1.87%. Meron siyang 6.67 million na net foreign sale dito sa market. And then SMPH, ayan. So nag-profit taking o natatakot sa South China Sea, di ba? Medyo magulo dun eh. So pinag-usapan ulit siya. Tapos lumabas din yung inflation report pala natin, di ba? 3.8 o 3.78% yung inflation na rin. Tumaas siya ng konti compared last month. Ayan, so bad news. Tapos, ayan, meron din pala binigay na more than 1% dividends. Malit lang si SMPH pero mas malaki yung na pag-drop ng price action na rin sa kanya. Okay? So, very bad blue chips pero yung mga trending stocks, gumagalaw pa rin yung kanilang mga trends. Disclaimer guys, sa mga bago dito sa channel natin, as usual, pakibasa na lang po. Yung ating review is for education purposes lang po ito. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved dito sa market. Due diligence lang po kung anong stock yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Laging ulit, subscribe ka lang para updated ka sa mga posts or kung gusto mo, join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. Ayan. So, kung gusto mo malaman kung anong stocks yung mga tinitrade natin nandito sa group. Okay? And then, dun sa mga nakasubscribe, maraming salamat po. Dun sa usual viewers, paka-check na lang po yung trending stocks, yung ating company reviews, some trades dito sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating PSC stock market studies naman. Okay? So sa crypto, follow mo lang po ako dito sa tulog natin na YouTube channel, Palawi Trader Crypto to. Kailan kayo mabubuhay yung mga play turn games ulit natin. So medyo sideways lang yung galawan ni ni cryptos natin. Hindi natin masyado makita na magkaroon siya ng spike. So wala yata masyadong epekto yung yung Bitcoin halving natin. Ayan. So magkakaroon yata ng mga regulations sa sa crypto trading
So, yun yung nabasa kong post ni Investa kanina. Silipin natin mamaya dun sa Twitter. So, follow mo din po ako dito sa social media para updated ka. Facebook account na Palaboy Trader at saka Facebook page na Palaboy Traders. Check na po yan. Sa article dito sa Bodega Peak, local market, US, and crypto. And then yung side hustles natin, hindi ko na binuksan. Money earners. So, check mo na lang kasi mimix ko na lang po dito kay Bodega Peak. Nagko-cost cutting tayo ng website kasi medyo mahina nga yung websites natin during this time naman. Okay? So, double check natin yung summary muna ng index. Nandito sa bandang baba. Na-post ko na siya kanina. Napin ko lang. Ayan. So, tinamaan yung properties. Gawa yan ni Ali at saka SMPH. SMPH, nag-drop siya more than 4% nga and then panalo si mining natin. So, 2.25%. Sobrang hina talaga ng properties pag mataas yung inflation rates plus yung interest rates ng mga banks. So, very bad. Ang laki eh. 890.07 million. So, expect mo na magsa-sideways yung mga blue chips natin for the coming few days pa. Okay? So, yun yung pinaka-summary. Tapos, net foreign buy, China Bank, East West, PNB, Security Bank, ASN, MER, Manila Water, CNPF, Food, URC. Pumitik ulit ba si URC? ABA, AGI, JTCAP, AREITS, MEG, Globe dito at saka C+. Okay. Net foreign sell, BDO, BPI, Metrobank, AP, BSC, FPGen, EMI, FB, GSMI, ACAB, Costco, GGS, Ali, yung properties, Philrits, RCR, SMPH, BLL, Telconverge, Cebu, ICT at saka si Macro Asia. Pumitik si Macro Asia nung isang araw natin. Tapos ito po yung pinaka-catalyst ni APX. Ang dami ko na post sa kanya dito. So, sunod, first quarter net profit niya is, ayan, 55% pala. Revenues up ng 3.4 billion, up siya ng 31% year over year. Ayan, so grabe. Diretso yung galaw. 52-week size yan, di ba, APX natin. Nag-pullback pa nga siya ng konti. So ito yung not so good news ulit. Siyempre, April inflation natin is umabot na 3.8%. Ganyan pala sa kaya sa MRT ba to? LRT. So, siksikan. Inflation in the Philippines increased slightly to 3.8%. Okay, tumaas yung inflation. Tapos, wala pa rin naman. BSP interest rates is fix pa rin siya, di ba? So, hindi naman siya nagbawas. Susunod lang yun sa galaw sa US market. Ano kayo meron sa US, no? Mukhang baba ang interest rates. Ayala Land Logistics Holdings Corporation post 211 million net income in first quarter. East-West, 2.16%. Okay, nag-breakout na ba to? Net income on the back of consistent lending expansion. Petron posted first quarter 3.93 billion. Up din siya, 16%. At ito yung sabi ko sa inyo kanina, SEC to issue crypto guidelines in second half ng 2024. Ayan, nakaban na siya, di ba? Binance, magbaban na kay Binance sa Pilipinas. AP first quarter net income rose 4%, APX, Ali, so rising urbanization plus growing middle income class, kaya lang laglag yung price. SMPH, ayan, okay naman yung income, up by 11%. So, undervalued si SMPH natin, pero anyway, lumabas yung foreigners. Parang may bad premonition yung market. ASN declares regular cash dividend sa preferred shares. East-West, okay yung income niya. CPI is mataas. Yung ating reviewers, monetary board is wala naman, di ba? Wala naman sila babaguhin based on sa ano. Ayan, ito pala yun. Bangko Sentral said is likely to maintain its key policy rates as inflation remains elevated naman. Okay? So, lalaki yung sahod nila. Nakita mo ba yung sahod ng mga Bangko Sentral ng Pilipinas natin? 2 to 20, di ba? 20 to 30 million. Hindi naman per month yun, no? Annual yun. So, more than 2 million ang sweldo ng mga governor natin dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Panalo. URC, ano ba to? 107 na siya. Can sustain first quarter margin gains, sales growth. Philippine economy is mataas naman, sabi ni Moody's natin, 5.8%. Mermart, drop 28.9% sa earnings. Manila Water said it has stopped satellite-based infrastructure. SEC,
Okay, so ano ba to? Net income is down na 28%. EI approves creation of new subsidiary. Robinson beat estimates. China Bank up 18%. Wilcon miss yung first quarter profits. SMPH in line. ICT up 35%. SCC ulit. Sino pa ba? Hindi na. Breaking news. Ano ba to? Inflation rate is 3.8%. Okay? Tapos si RCI, ayan. Ito na siguro catalyst natin for the day. So, firm owned by the wife of former Bank of Philippine Islands President has surfaced as the lucky buyer of the heavily discounted shares Rojas and Company Incorporated of the Rojas and Elizalde families. Ayan, so may additional na buyers pala bukod kay Leandro Libiste natin. Okay, Security Bank, Redice Dollar Note Float, sino pa hindi natin nabasa? ICT, nabasa natin yan, SCC, PSB, option earnings, so 23%. PSB ba o Union Bank yun? Nakikita ko na umakit yung price. Wilcon, drop siya ng 23%. So the rest, nabasa na rin po natin. Robinson, kita natin yan. Up to 400 million bid expected. So baka ito, maganda kay SPNEC, no? US, UK, and Chinese investors keen on taking 40% of Terra Solar of MVP-led SPNEC. Ayan. So, yan na siguro ang catalyst natin. Hindi lang dahil sa Libiste stocks po siya. So, Wilcon Depot, okay, down to, no? Tapos sa US market, hindi ko na nakita. Pero good yung, yung closing po natin dito sa US market. Okay? Ayan, patalastas ulit. Kaysa yung mga gusto ng ka-trade dito sa market natin, pwede po kayong sumali dito sa Palawan Trader na Patreon channel. So, check mo na lang po yung mga requirements na nakalagay naman. So, investing trading sa Philippine markets po yan. Okay, so double check na lang. And punta tayo dito sa summary ng chart natin. Okay, so pa-sideways na nga. No. Unang tingin, di ba, yung pinag-usapan natin kapon. Sige, guhitan natin para makita ng mas marami sa atin. So, noondog tayo 6,642 kanina. And dahil sa net foreign sale pa rin, 890 million. And drop pa rin tayo 0.51%. Yun nga, very bad. So, na-broke na rin yung MA9 pag sisilipin mo na maigi. So parang ganito nga, sideways yung pinapakita ng gustong puntahan ng market natin. Nako, wag naman sana. Kasi pag diretso tayo sideways, pagdating ng ghost month, bumabagsak si Philippine markets natin, di ba? Ito, ghost month to itong after drop ito. Okay? So sideways yung yung galaw natin. Although di mo natin alam kung may mga upcoming good catalysts for the coming few days. Pero ang pinapakita ng market is sideways nga po. Ayan. At least hindi pa naman siya downtrend. Kailan nauna na kasi yung mga big caps na stock. So malaki yung drop ngayon. SMPH minus 4%. AC minus 1.85. Metrobank minus 2%. BPI minus 1%. LTG, drop na rin siya. Minus 0.4. Si GGS minus 3%. Avoites minus 1.98. Okay? So sa winner sa big caps, ICT pa rin. Ganda ng galaw ni ICT diretso. URC, ayan, pabalik na siya. 3%. Jollibee, uy, bidan saya. May dividends siya, no? 0.5%. Ayan. Pero at least maganda yung current price ni Jollibee natin. 1.83. ASEN, 1.46. Ba, patuloy yung breakout ni ASEN. Converge 0.46, PLDT 0.3. Okay? So sa winners si Bell. So nag-breakout yung candle na Bell. Mamaya silipin natin yan. SPNEC 6%, Web 4%, Nickel, yung mga minero natin. Okay. Panahon na yata ng mining natin nag-ano na sila, nagre-reverse. EBSP, APX, di ba mining? 3.64, sino pa? Bloom 2.7, okay, nagre-recover. Si Sun, SGI, more than 2%. Jollibee, 1.8. So, dito sa losers, nauna si STN. Ano nangyari? Umakit kasi siya kahapon, no? Tapos kinain din niya. Okay. So, mukhang dito pa, re-retest pa niya yung MA9 ni STN natin. PHR, minus 5%. Wala na yung balita sa investor. SMPH, minus 4.9. Malay, minus 3.3. ABA, minus 2.7. Alaga kung si ABA. Plus, minus 2.48. Pullback na rin siya. No? SCC, minus 1.87%.
naman. Okay? So yun po yung mga galawan natin. Balik tayo dito sa Philippine markets. Sideways. So tingin tayo dito sa global market. Ano kayang galawan dito? Refresh natin siya ng konti para makita natin yung galaw na market. Okay, so mukhang pullback na. Kasi ilang araw nang dire-diretso na umakyat. So ang problema lang, hindi nakasabay si Philippine markets natin kasi nung umakyat si US market, bumababa naman yung yung Philippine market. Eh kung bumaba to, lalo pang bababa si PSE market natin siguro. So Nasdaq futures negative 0.23, Dow futures 0.05 up naman pero maliit, and then S&P is negative 0.02. Pero yun nga, expectation natin may pullback na sa US market mamaya. Kasi 3 days, 2 days na silang medyo malakas yung sipa. Okay? So dito sa European markets, malakas pa rin siya. Oh. Berding-berde pa rin yung kandila. Tapos dito sa Asian markets, mix na tayo. No? Pero mukhang tayo pa rin yung pinakakulelat kasi last time, puro green naman itong mga to. Okay, so pa-pullback na yung global markets. Dito naman sa bandang crypto, refresh natin ng konti. Nakakulong pa rin sa 60K si Bitcoin. 63K, Ethereum 3K, and then si BNB is 592. So lumabas na yung hatol kay di ba? Kay CZ. Ang sabi is 4 months na imprisonment. So tingnan natin kung mag-sideways lang si BNB for 4 months, di ba? So Sol USD umakyat, and then kalahati is pabagsak. Ayan, more than 5%, 4%. Makapabagsak. Makababagsak to mamaya si cryptos natin. Okay? So mabilis ang review tayo dito sa trending stocks natin kasi konti lang naman yung umakyat lagi si Mr. Libiste. Ayan. So nag-breakout na rin si SPNC natin. May catalyst siya kanina, di ba? Yung galing kay bilyonaryo, di ba? May ang sabi is may keen na mag-invest 40% para kay SPNC. So up siya kanina 6.6% and meron siyang 2.28 million net foreign sale. So based sa chart niya, ayan, nakalampas na, medyo malinaw na. From the past few days, medyo umangkada na pala siya nung nag-breakout siya dito. So nauntog siya ng konti, MA 100. So yan yung immediate na resistance natin dito sa 1.16. Pero naka-breakout na eh. So medyo good vibes na ulit tayo pagdating dito kay SPNEC natin. Lalo na very very hot yung mga Leandro Libiste stocks po natin. Okay? So okay yung MACD, okay din yung RSI opportunity. So kung sakaling ma-breakout 'yan, support is dito sa breakout niya 1.1. Okay, sakaling ma-breakout is dito pwede dito 1.22. Tataas natin kasi may good vibes sa stock natin na to. Okay? So very good. Congrats dun sa mga kapapasok pa lang kasi parang gusto niya sumipa. Next, RCI. So nung profit taking na. Ang laki na kasi ng ginalaw ng price action natin. So from the past few days na umakyat siya, nag-up na siya ulit. Ang galing ng niya, no? 25% yung kada spike ng price. So that's actually hindi maganda yung kandila, no? So nauntog tayo dito sa 3.86. Okay, tingnan natin bukas kung ibabalik niya kasi minsan hindi natin ma-predict itong mga to eh. Malakas sumipa itong mga to eh. Kala mo pa-breakdown na pero bumabalik yung price. So drop siya, negative 2.13% and then 22K net foreign sell dito sa market. May konting ontog si RCI po natin. Pero with regards sa indicators, very bullish pa rin naman. Okay? So medyo kulang ng volume siguro na. Baka kailangan niya na medyo ganito na volume, no? Ito, no, nag-spike siya para mabutas yung 3.95. Pero malapit na nga rin siya, no? Psychological resistance, 4 pesos naman. Ayan. Ayan. So, bottom line, congrats. Siyempre, kahit na pullback tayo ngayon, ang lakas ng ginalaw niya from the past 2 days. Next, Bell. So, ano ba catalyst nito? Meron na ba tayong, tuloy na ba yung tender offer kay PLC natin? Kaya nagre-react na yung price action niya. Okay, dalawang malaking volume pala dito. Oh. So ilang beses na rin siyang nagta-try na mag-breakout pero nauntog siya. And ang maganda lang nangyari sa kanya, nag-glide lang sa MA9 yung price action. So breakout si Bell natin. So on the way siya dito sa 2.5. Ayan. So kasama to sa tick list namin sa Patreon namin. Ayun laki na rin 10% yung inakyat ni Bell. Okay? So very good opportunity para ma-break itong 2.5
Hopefully, yung volume niya, ganyan din. Malakas kasi, 36 million yung total volume niya. 88K net foreign buy, and then spike na tayo 9.13%. Nag-ano na nga lang pala siya. No? So, very bullish yung RSI, pero overbought tayo ng konti. No? Sumilip na siya ng konti dito. Ayan, profit taking ba yan? Pero may trend siya eh. So, maganda yung trend ni Bell natin. Okay? So, congrats dun sa mga nagtiyaga. Ang tagal din, no? Since April, no? April, okay. 1 month din siya na paunti-unti lang yung galaw. Tapos suddenly, nagkaroon na siya ng malakas na breakout. Next, APX. Okay, ito, panalo yung mga traders natin. So, 52 weeks high ulit si APX natin. And na-break na niya yun, di ba? Ito ba yung pinag-usapan natin kahapon? Tama, no? Na-break na niya yung 3.65. So, on the way tayo dito sa 3.9. Kaya pa kaya niya itulak. So, yung catalyst natin, yung good earnings sa 55% plus. Yun nga, mahal kasi ang metal products natin sa ngayon. Kaya maganda ang sipa nitong si APS natin. So, anyway, ganda ng trend niya, no? Tagal din niya na nag-uptrend since second half ng April, no? Ayan. So, nag-breakout and then tuloy-tuloy yung galaw niya. So, dito sa breakout, nag-up na po siya ng 25%. Panalo. 3.64% for today and then it foreign by 3.53 million. Ayan. So, yun nga lang, overbought na si APX natin. So, kung sakali man, merong pullback, yung mga nag-aabang, 3.47 yung pinaka-next na support. Ayan. On the way tayo dito sa 3.96. Okay, so another good stocks. Then, dito naman tayo sa mga bad stocks natin. So, ano bang kailangan ng mga big caps natin? Grabe yung malaglagan ng mga big caps natin. So, naging malakas na downtrend si SMPH. Tingnan natin yung trend niya. Laki naman ang trend nito si SMPH natin. So, pero solid kasi yung candle pa eh. Parang hindi pa yung hindi pa siya masyadong bottom. Ayan. Pero meron siyang trend dito, no? Downtrend si SMPH, no? Pero maganda yung mga earnings na pinapakita. Anyway, for the long term para sa mga investors. Tapos siya, no? Pandemic talaga yung level niya, oh. Okay, nasa pandemic level si SMPH. No choice. Kasi lumalabas yung foreigners. 400 million at foreign sell and then 4.94 yung ating loss for today. Meron naman siyang papalubag loob, 1.23% na dividends and oversold na ulit. Tama, oversold na ulit yung ating RSI. Very, very bearish si SMPH. And then lastly, si SCC. So, dalawang blue chips yung nakapasok sa trending stocks. Pabalik na rin siya. So, hindi na siya umabot dito. Ina-expect ko abot pa siya dito sa 33.4. So, hindi na. So, siguro, temporarily, parang na-feel niya na rin yung gap niya. Tapos, medyo mahina yung earnings. So, pullback muna si SCC natin. Pero kung nag-take profits ka dito, panalo, di ba? Kasi may 10% na binigay siya last time naman. Okay, so on the way siya, actually bad pa rin yung candle natin eh. Okay, so support is 30 pesos. Parang dito gusto pumunta ni SCC natin. Pero kung titingnan mo siya, ang pinaka-range niya from 28 to 36. Diba? Meron siya malaking channel na ginagalawan dyan. So ngayon lang is, yun nga, nasamaan kasi ng negative earnings. Negative 1.87% in loss for today. And then meron tayong 6.67 million net foreign sell. So bearish, super bearish yung galawan nitong si SEC natin ngayon. Okay? So, ayan. So yun lang muna yung ating review. So very fast reviews muna for the last 2 days kasi nga medyo pangit majority ng stocks. Investor mode ulit tayo sa mga big caps and then trending stocks pa rin. Libis stocks pa rin yung mga panalo dito sa Glawan plus yung ating mining stocks naman. Okay? So yun lang muna yung ating review for today. As usual, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa group guys kung saan nag-get. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page. Follow mo na lang pa, Bodegi Pick, Money Earners, Twitter, and yung ating Patreon sa mga gusto ng guides sa trading sa Philippine markets. Check mo lang po yung ating Patreon channel. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.